Grabe guys. Habol nga! I cannot believe I'm saying this. Hey guys! Welcome back to my channel. Yes, I know, ang tagal kong nawala. Nakapagpa-breast augmentation na ako and all. Pero yes, nagbabalik tayo. Ang daming nagre-request sa inyo na bumalik na ako sa YouTube or mag-vlog na ako sa YouTube. So, eto na nga. Gusto ko i-share sa inyo yung life update ko, which is, nag-Thailand po ako. Yes, finally, your trans girl made it to Thailand for Songkran Festival. Ang dami nangyari, pero ipa-flash ko na lang sa screen. So, if you wanna know kung ano ginawa namin sa Thailand, just keep on watching. So, para sa first day namin, we have decided na pumunta sa isang temple. Ang nakakatawa dyan, this is just like 30 minutes from our hotel, which is the Lantern Hotel. So, right now, nag-video lang kami and ang nasa isip ko lang that time, grabe, ang ganda ng architecture nila. Nga pala guys, yung temple na pinuntahan namin, merong mga monks dito, papakita ko sa inyo. So being here, syempre nagpaturo ako kung paano ba ginagawa yung ganito. So this is how they pray. After they pray, tinatap nila yung head nila, kumbaga parang sinasauli nila yung blessings. And syempre, they bow as a symbol of respect. Ginagawa nila to usually kapag nagdadasal sila or kapag nagpe-pray sila sa God. Another way to do this pala is ginagawa nila is binubuhos nila yung water sa balikat ni Buddha. So, ayan. So, after sa temple, pumunta naman kami sa Samila Beach or yung Mermaid Beach na tinatawag nila. This is located pala sa Songkhla, Thailand, which is around 1 hour to 2 hours drive from our hotel. Alam nyo, pagdating namin dito, ang naisip ko, parang kami nasa Baguio. Baguio, pero mainit. Mainit, tapos may mga kabayo. Ayan, sobrang mahangin din dito. Pagkatapos namin mag-picture dun sa may Pampang, ayan, syempre mawawala ba ang pagbili ng pasalubong? Usong-uso na sa ating mga Pinoy ang pagbili ng pasalubong kapag nasa ibang bansa tayo. Actually, sa Pinas, usong-uso na nga to eh. Pero hindi ko ba alam, nasa kultura na din natin yon. Yung kahit nasa ibang lugar tayo, yung nasa isip pa rin natin is yung mga tao sa bahay. And yes, buti na lang mura yung mga tenda dito. Nakakatuwa mag-shopping dito kasi ang gaganda ng mga gamit na pwedeng bilhin. Ang problem mo lang dito is para mo sila pagkakasyahin sa bagahe. So, kailangan talaga kung mag-shopping ka dito sa Thailand, marami or malaki yung baggage mo. After having lunch, dumiretso na kami dito sa city. Ayan, magsa-Songkran Festival kami. Pero alam nyo ba, magsa-Songkran Festival tayo nang nakasakay dito sa tuk-tuk. Alam nyo ba na ang mga tuk-tuk were introduced pa way back in 1960? So hindi po nila ginaya ang e-trike ng Pinas. Matagal na po talaga ang tuk-tuk sa Thailand. Guys, ang saya mag-Songkran Festival. Pero ang nakakaloka dito, nilalagyan nila ng yellow yung tubig nila para mas magugulat ka dun sa ibubuhos nila sa'yo. So yes, mala ice bucket challenge pala ang atake. Habol nga! Grabe guys, sobrang palaban talaga makipaglaban sa tubig ang mga taga-Thailand. Kaya naman napagod kami. Ayan, nagmerienda din kami sa Gedli. Kung mapapansin nyo, yes, meron din sila mga kwek-kwek, hotdog. Para ka lang din nasa Pilipinas. Pero yes, masarap din naman. Guys, kung magsa-Songkran Festival kayo, i-expect nyo na may magpapahid ng pulbos with water sa mukha nyo. Pero believe me, huwag kayo magalit sa kanila kasi ang ibig sabihin nun, gusto nila kayo makatanggap ng maraming blessings for the new year or for the whole year. It symbolizes purification and good luck kasi.
Grabe guys, kahit nasa Hat Yai kami at wala sa Bangkok, grabe, ang dami pa rin talagang dumadayo dito sa Hat Yai para makisali sa Songkran Festival. Actually, ang akala nga ng iba sa Bangkok lang meron. Pero actually, sa buong Thailand merong Songkran Festival. Kaya guys, sobrang worth it mag-try dito sa Hat Yai. O diba grabe, meron pa sila pa foam shower dito. Ang suggest ko lang, magdala kayo ng goggles or bumili kayo ng goggles para hindi malagyan ng sabon yung mga mata niyo. Nakakatawa lang dito is kahit mga bata, matatanda, nakikisali talaga sa live. At syempre, nagutom din ang mga person, kaya andito kami, naghahanap kami ng makakain for dinner. Alam nyo, sabi nila, pag nakakain ka ng fried chicken sa Hat Yai, totoong nakapunta ka nga ng Hat Yai. So, ito kami, tinatry yung fried chicken nila na famous dito sa Hat Yai. The day after, unfortunately, babalik na din kami sa Pilipinas. So, andito na nga kami. Can I just say, sobrang nag-enjoy kami. Lahat talaga ng tao doon, mapapansin mo na lahat sila nag-enjoy. Unfortunately, nandito na nga kami sa Pilipinas. Nakabalik na kami, pero I miss Thailand. Lalo-lalo na yung mango sticky rice nila. Gusto ko na ulit kumain noon. I wanna go back already. But life goes on, and syempre, marami pa namang next time. Makakabalik pa tayo doon. As of now, it's already May. Yun na, malapit na mag-Pride Parade. Sana magkita-kita tayo doon. And ayun lang naman for today. Thank you for watching this video. Hopefully, marami pa tayong vlogs na mai-upload. Kung meron kayong suggestion na videos, just comment it down below. Ayun lang for today. I love you all and spread love.